Let's proceed kay wala nakitoras. So at last topic kanina is natural gas and manufactured gas. So next, classification of gases according to physical properties. We have compressed gas, liquefied gas, and then cryogenic gas. So compressed gas, a gas in which at all normal temperature inside its container exists solely in the gaseous state under pressure. Okay, so uncompressed gas, gas siya nga decompressed pero gas lagi hapon ang kanya state. While the liquefied gas para sa LPG, gas siya nag-pressurized container pero naging liquid. So mga kaibahan. So compressed gas is gas lagi hapon pag compressed kanya. Ang liquefied gas naging liquid saan natagan na siya pressure. So that's an example of LPG. So cryogenic gas man, a liquefied gas which exists in its container at temperature far below normal atmospheric temperature. Liquefied gas na siya nga daan, which exists in a container and far below normal atmospheric temperature. Usually slightly above its boiling point and correspondingly low to moderate pressure. So examples sa cryogenic gas are carbon monoxide, ethylene, chlorine, helium, hydrogen, methane, nitrogen, and oxygen. Okay. So, according to usage, self-explanatory ni. Fuel gases, which is ano aton agsog ginagamit sa aton panimalay to produce heat, utilize as power, light, comfort, and process. Industrial gases man, this group includes a large number of gases used for industrial processes. Para sa mga welding, sa pagcutting, may itong mga acetylene, industrial gases ito. Sa ref, itong mga freon, industrial gases ito. Ang medical gases man, ito sa hospital. Ito dako mga itong oxygen, na green, medical gases ito ng tao. Those used for treatments such as anesthesia, respiratory therapy. So gaseous fuels are already in the required vapor state. Only the proper intermixed with oxygen and sufficient heat is needed for ignition, just like the LPG. Gases like flammable liquids always produce a visible flame. They do not smolder. Mga ito kinsoy kanina, explanation ko about sa flame na unflame, automatic visible na siya nga napoproduce pag nasa gaseous state na adaan ang fuel. Waray na smoldering, di rin na siya nagbabaga. Automatic laga dahil. Okay? So other gases, like chemical fuels and nuclear fuels. Chemical fuels are produced in solid and liquid form. They are used chiefly in rocket engines. So, as ito mga nakikita niyo sa mga astronaut, chemical fuels ito nang gamit sa mga rockets. Chemical rocket propellants consist of both fuel and an oxidizer. A common rocket fuel is the chemical hydrazine. Chemical fuels are also used in some racing cars. Ito mga F1, yung mga cars, ito mga maglaks na ora-ora. Buha ba? Okay, sa nuclear fuels man, provide energy through the fission or fusion of their atoms. Fission, ibig sabihin, pagbulag. Fusion, pag-join together or pag-upod of their atoms. Uranium is the most commonly used nuclear fuel. True plutonium also provides nuclear energy. Nuclear fuels are used mainly to generate electricity. They also power some submarines and ships. Ang mga bansa nga may mga nuclear fuels nga gipoproduce is makaranok talaga. Mismo bisa ito mga submarines, may itong nuclear fuels na gara-gara. Mga hulat-hulat na lakit sa Saranggomok doon sa West Philippine Sea. Anato na lang mga pangkulam na lang, panlaban. Andam na ko sa mga paragpulong. Okay. Heat and temperature. So heat is the amount of energy in an object. So, turo-turo na lang nga heat nga para masabtan gudlan niyo.
Temperature is the measurement of the relative amount of heat energy contained within a given substance. It is an intensity measurement. So, siya kumbaga intensity para may buruan mo kung mapasok ba or mapinit. So, that is temperature. Specific heat man, the heat capacity or the measure of the amount of heat required, raising the temperature of a unit mass of a substance. If the heating process occurs while the substance is maintained at a constant volume or is subjected to a constant pressure, the measure is referred to as specific heat at constant volume. So, sa'yo kasi nga, material, di ba bago kanina, before siya mag-ignite or before siya masunog, mayon certain temperature na kailangan maabot para masunog siya. So, ito nga, certain temperature na kailangan maabot, that is considered as specific heat. Pero ba ang sakto nga heat para masunog na siya? No? The process of changing from solid to gas is referred to as sublimation. So, tandayin niyo yung mga terms ha. Sublimation. Solid to gas. So, usually, ano ba mga examples ng solid to gas? Dry ice. Nakakita na ka dry ice? Ito, pag ibutang doon sa room, di ba? Ito may mga multo nga tiabot. Kinagawarak siya. So, solid to gas. From solid to liquid, as melting. Para nala sa itong mga bakal na ditutunaw, di ba? From liquid to vapor, mga natutunan niyo kanina, evaporation or vaporization. And the amount of heat to produce a change of phase is called latent heat. So, tandaan na lito niyo yung mga terms. So, simple lang. Pag sulat niyo doon, solid to gas, sublimation. Solid to liquid, melting. Liquid to vapor, vaporization. Okay? So, ang amount ng heat na kailangan para ma-produce and change sa phase sa yung object or fuel is latent heat. Okay, next. So, okay, ay nakita yung mga temperature scales kay sayang na letter. So, ways to produce heat. First is chemical. Chemically produced heat is the result of rapid oxidation. Mechanical. Pag mechanical heat is the product of friction. Pag electrical electrical heat is the product of arcing. Arcing po ito, dito siya arcing. Okay. Basta, iba ang arcing. Shorting or other electrical malfunction. Compressed gas. When a gas is compressed, its molecular activity is greatly increased, producing heat. Tapos pag nuclear energy is the product of splitting or fusing of atomic particles. Mga makaharadok ang sa nuclear. So, more on definitions lang. Nga dikit sa types of heat transmission. So, maramak sa yun sa mga nababatian ninyo sa ito. Tama? Nasabtan ba talaga ang transmission of heat? So, nagbutangak doon talaga figure, mas madaling sabtan. So, first, heat transmission is conduction. Transmission of heat through an object or medium or conductor such as pipe, metal, or even wall. So, naimod niyo ito nga red doon, nga part, nga kaptanan sa pan. No. Di ba harayo man siya sa kalayo, di rin man direkta nga nagdadanggaan kalayo sa kanya. Pero kailan kayo nagpasok siya? Pero tungod kay ang pan is metal, which is mga na dudot lang sining ini nga diba, ini nga pan. Di rin nag-review sila. So ini nga pan, diba nakita mo niyo, harayo ang kalayo sa kaptanan. So why siya nagpasok? Kaya ini nga pan, connected man lang siya. Connected man lang ang kaptanan sa pan, diba? So tungod kay siya napapasok, ay metal siya, dinalaga ng heat nga sa kanya. So that is conduction. So transmission of heat through an object or medium or conductor such as pipe, metal, or even wall. For instance nala, may mga building nga
nasusunog ang first floor, tas nasunog ang fourth floor. How come nga waray agihe ang second nga si third? Kaya danay may mga building nga may standpipe. Ito, ambot ko nabatian niya ito sa fire tech sa to. Ang standpipe, mo ito ang agihanan namo sa tubig. Tikan to sa bawbaw sa building. Alam nga, alsaon mong fire truck na to sa fourth floor. Diri man, di ba? Or, kaya mo kaya dagnason ang mga hose nga nakataod, upat nga hose nga nakataod, tikang first floor to fourth floor? Di ba, dire? So, naghimo, ang sayo nga high-rise building sin standpipe. Tubo nga, agihanan sa tubig, tikat to. Mga kung mapapansin niyo, like Gaisano, di ba may yung sir mga steel hose cabinet? Nakapansin na kami sa mga hose nga sa cabinet, sa Gaisano? Dasta gilid. So, ang tubig siton nga tinitikangan is tikang siton nga standpipe. No? So, pag nasunog, halimbawa ang first floor, napangga ang standpipe, which is connected to the fourth floor. Pag abot sa fourth floor, ato dito ang stock room, may mga karton. So, may mamang rawan tao, kailan mo kayo nasunog ang fourth floor, waray agi second sa third. Di ba? Tungod siton nga, standpipe. Through the conduction of heat. Sa kanya inagi, kay may metal ang building. Okay? Ang radiation nga si convection, di na nagkakayon danay sin confusion. Tama? Ambot sa iba. Ano ba nga genius na? Di sana all. So sa radiation, na naman, paano man ang pag-spread sa fire? Sa heat, I mean. Through what? Through air, and then? Ano pa? Waves. Yan. Rays or waves. Mo ang radiation. Mo nga nagsuwad kanina sa ako example. Kinano kay ini nga balay ang house ni A nasusunog. Di kan may highway tas house ni B. Kinano kay tinabok ang kalayo sa house ni B. Kay tungod sa radiation. Sa paso. Mao nga nga danay pag may sunog sa iyo barangay, baka ning kay tabok, relax ka. Sus, di ka ito makakadi. Di ka na magbinulig. Bali mo ito trabaho na sa bumbero. Ano ito ng common mindset sa tao, permi. Na kay tinabok, kay tungod sa radiation, tas mahangin pa. Sino agisala? Bumbero, natural. Di ba? Kay permi lauri. No? Suwit kasi sito nga Pinoy. As long as may mabiblame, man biblame. Di ba? Sino ba na aming kawatan siya? Waray. Okay. Ang difference man niya sa convection is iba. Ang convection, natatransmit ang heat through liquid gas. Kitaan niyo ang diagram nga gibutang ko doon. Ang kalayo, di na doon sa pan. And then ang pan, may tubig. So natural, pag doon sa kalayo sa pan, nagpapaso ang pan, magpapaso ang tubig. Pagpaso sa tubig, mana naman ang tubig, magbo-boil. Pag boil niya, masungaw. Bago pa niyo kanina, evaporation, mag-evaporate. May ngayon man ito nga evaporation niya. Tibaw-baw. Di ba kita niyo, kay nano niyo kaldero, or bisa na layo kamot. Di ba, sa nakaladkad nga tubig, sugar nga niya, mapaso yung kamot, masul nga niya, di nga niya naiihaan. Tapos naguhumoy, mga ito, convection ito ng tao. Okay? Transmission through liquid gas. So, ayaw comes doon kalisan. Madali lang ito ang pagsabot. Lilisahan lang sa question, pero kung nasasabtan talaga niyo ang convection, conduction, radiation, mababaton ito niyo. Okay? Ayaw kang ka-excite kay danay, baka ning kay waray air, waray waves nga nakabutang, di rin na siya radiation. No. Kinahanglan sabton mo good and question. Okay? So, convection is the transmission of heat by moving currents of liquid gas. And then, flame contact or direct contact, heat may be conducted from one body to another by direct flame contact. So, ito na, ini na, tungade, that is flame contact na. Okay?
Ang waves man nga dis tagligid radiation. Tas ang liquid gas convection. Gets? Yes, sir. And transmission of heat. Sumasayan la. So, fire behavior, causes, and classification. The behavior of fire may be understood by considering the principle of thermal balance and thermal imbalance. So, dili sa behavior niya. Thermal balance nga ni refers to the rising movement of the pattern of fire. The normal behavior when the pattern is undisturbed. Halimbawa, nasusunog doon nga basura. So, wala man doon ibang nakaka-intervene. Padayon na siya, that is thermal balance. Pero, butangan mo na nga ni gasolina, petrolyo, na mag-iba na ang kanya kalayo para maglaksi magsunog, that is thermal imbalance. On the other hand, it is the abnormal movement of fire due to interference of foreign matter. And usually, the thermal imbalance confuses the fire investigator. Kaya na, nako-confuse kasi kami, contain an exact points on fire origin. Halimbawa, ikaw, arsonist ka. Ang ungod mo nga gisunog, didi. Di ka naggamit ka, gasolina dito, gidagkutan mo. So nagkayo na thermal imbalance. Pag abot sa fire investigator, duhan fingerprint of fire. Didi nga si dito. So malilisang siya, ba talaga ang origin of fire? No? Mga tanang techniques ng arsonist. So, thermal imbalance. Ang thermal balance, wala interference from foreign matter. Thermal imbalance, may da. Okay, nadikit. Agso mininiulat ba tiyo? Dangerous behavior of fire. Backdraft. Agso niyo mabatian, di ba? Na naman ang backdraft. Nakita na kang backdraft? Walay pa. Sarihan natin. Ay, wala. Mahuwara ang clip. Okay, backdraft, it is the sudden and rapid, violent burning of heated gases in a confined area that occurs in the form of explosion. This may occur because of improper ventilation. So halimbawa, sa ini sa mga hazard sa amo during responde. Pag aram na mo nga building or sa iyo nga balay nga nasusunog is waray gisusungawan ang kalayo. Mayon ito risk sin backdraft. So, halimbawa ini, mayroon yung nasusunog. Dili kami maabri basta-basta sa saga. Sa tingin niyo kay Nano? Magkakayon sin explosion. Kay Nano? Oh, insufficient of oxygen. Dengan pag-abri mo, gitagan mo siya oxygen. So, parang ikaw ta nagpatay sa sarili. So, that is backdraft. So, sir, na naman dapat himuon? Maghanap kam ibang nga pamaagi na mag-ventilate ang fire sa sulod. So, maluluho kam. Hanap kam ibang, halimbawa, may bintana man doon. Wakayan niyo. Pasungawan niyo. Sir, tali maputok ta. At least, direkta sa iyo. Halimbawa, luho kam sa babaw. Ayero, tanggalon niyo. Kung kaya niyo. Diba? Mga tanan, pag-ventilate. So, para prevent an backdraft. Kaya so niya dili, rapid or violent burning of heated gases in a confined area. Halimbawa, gulpin ang vapors nga di gulpin ang free radicals. Di kan tagan mo pa siya oxygen, sufficient oxygen, talaga maputok gulipon. No? Gawas na mo na Magno, Bingka, De La Rosa, Aliyo, and Diaz. Now. Sagutin nila. Sir Milo. Okay, isang mula. Okay. So, sa backdraft, utron ko, pag diri talaga ventilated ang sa iyong room, tanan nga oxygen doon nga harani sa kanya nga masusurop niya. Parang vacuum kasi ito ng dating. Di ba, bago ko nga ni kanina, bago pa niyo kanina, kulang na oxygen dito sa sulod, gikonsume na niya tanan. Pag abriston doon, isasak niya ang oxygen di kadi sa'yo. Di ka ipipilak niya ang kalayo di ka ito sa'yo. Mga tanan, backdraft. Mga nga, pera na siton nga bumbero ang ibus mamatay. Kay sa improper analyzation
sa situation. Kasi di rin nararam nga confined ganyan ang space. Okay. Danay may mga imos nga tagyaon. Di rin nagsusumat. Sir, wala itong doon bintana. Diba? Imos mo na tabong biro, wala pakiyana. Ano? Pariho la sir. So, mga talaga, mga part itong sa training nga consider everything talaga before responding. Mga nga, ang kauna niyo, yes, mag-BBFP ako nina, spray man nila ito. Di ba? Or mga batayan niya sa civilian, nagdinarag ko ulat yan. Di ganman. Nagdinarag ko lang ko tiyan kay wala man ko sunog, wala trabaho. Which is, why not try to apply? Di ba? Onto the BFP before mo sugaron ito. Mga nga, pag ada ka na sa sayo ng situation, may iba talaga nga may iba. Pero na malasak situation. Sa pakasunod ko sa BFP, ang kaon ako, sunog talaga responde. Imagine, ang unang responde, Yolanda. Naka-income si Ton. High school pala kami si Ton? No? Ako, imagine, high school pala kami, ako, nagbinuhat na minatay, nagkukuha minatay, gibubuto at minatay, napariguan sa Diyos sa minatay. Di ba? Nasyak ka, may trabaho sa BFP. Mga sa to, kauno ko, BFP, Bureau, Funeral Parlor. At tawag. Yes, that's a true story. Tikang November 2013 up to April 2014, magpinawa kami patay sa Tacloban. So sa tingin niyo, nato na itsura ito sa mga December. Di ba, tulan nala, badit nala, di ba? So malala. Okay, next is flashover. It is the sudden ignition of accumulated radical gases produced when there is incomplete combustion of fuels. When accumulated volume of radical gases suddenly burns, there will be a very intense fire that is capable of causing flames to jump at a certain distance in the form of fireball. So, ang flashover, halimbawa, may hindi kalayo. Tungod sa tigdaay nga pag-ignite sini nga mga radical gases, nagtuthrow siya, fireball. Ang tawag sa tan is flashover. Sa araw-araw nga kusog san kalayo, san intense san kalayo. Mga tanong sa'yo sa mga behavior san kalayo. Ito bago pa. Sige, panapsik. Ano kayo ba dahil naisip siya panapsik? Fire ha? Fire at restore. Okay? So, in the form of fireball, sudden ignition of accumulated radical gases. So, it is flashover. Okay? Bite back. Na naman ang bite back? A fatal condition that takes place when the fire resists extinguishment. Nanon example sa bite back? Nga, gipaparong mo nga ni, naduri lugod. Parang sa ano, sa electricity. Electricity. Gibubuan mo tubig. Basta pag ganun kalayo. Oh, asiti, ano? Sa gibubuan mo tubig, nagwarak lugod, dinuri lugod. That is bite back. Okay? Ibig sabihin, iton nga condition nga ang extinguishment ngayon mo gigamit, pamparong, dire na ayon sa status niya. Mao nga pag may mga, halimbawa ito na nga, electrical, ito, nasusunog ang poste, nagpupurutok lang ito, nina-sprayan na mo. Malay ito, Happy New Year ang dating. Mayan tayo nga may responde kami sa yung mga poste nga nasusunog. Inabot kami, ang gilatala sa civilian. Kuryente! I-spray si tubig, imusaon. Kami pag-iimus sa civilian. So, thank you tayo. Sa kaparong na mo, wala na pagtingog. Diba? May kasi kami may mga techniques. Hindi rin man kami imus nga magpapakamatay doon nga. Diba? So, ang giimo is, nanog ito do sa iyo, sa GT niyo. Papiksot-piksot. Ano, nakaka-relate ka? Labi ka lalakin nan? Papiksot-piksot la. Na naman sa in English sa firefighting. Stream sa nanan last, nanan first word.
Ice stream. Ang tawag sa doon is broken stream. Papiksot-piksot la. Pag sunog ang poste, open, close, open, close. Kaya nano, para di rin mag-travel ang electricity sa tubig, tikali sa kasi water is good conductor of electricity. Okay. A flash fireman, better known as dust explosion. This may happen when the metal post that is completely covered with dust is going to be hit by lightning. Amot kung nakakita na kamsin eh. Halimbawa, ang sayo nga poste or metal na para sa mga nusamil ko, ito marigna na. Gulpisin mga dust. Kung ano pa doon na mariksok sa kanya. Pag tamay sa kanya, sa lightning, diretso naglaga, that is flash fire. The dust particles covering the metal burn simultaneously, thus creating a violent chemical reaction that produces a very bright flash followed by an explosion. Kaharagap sa ito ni makakita ka. Bisan nga nito transformer na sa sayo ang poste, inasabog, malahay sa dughan. So that is flash fire, okay? Narigit sa stages of fire, progressive stages of fire. So, ang pagkakayusin fire, mayroon ito siya stage. First is the incipient or beginning phase. It is the initial stage of fire. Nakita man niya doon sa diagram, adaman. Adan incipient, ang titikangan pala. Usually sa incipient or beginning phase, nano na inabot dito? Spark, nano pa? Pag unang adagkot, nano man ang kamutangan dito niya? Nano kanina gisugan? Sa flameless surface mode. Amoy. Ember. So, yes, nagbabagal lang una. Di ba? Mo ito rin incipient beginning phase. Pag damo na siya nasusunog, tanan ng structure, tas kumpleto ng oxygen, free burning na. Free burning phase. Ada na kusog. And then, pag during the free burning phase, di na magkakayon sin flash over. No? Sa aurora nga, fully developed na ang kalayo. And then, pag naubos na ang fuel, mabalik na lahat siya sa embering or smoldering phase na. The final phase of burning wherein flame ceases but dense smoke and heat completely fill the confined room. Ibig sabihin, ubos na ang fuel. Di rin na balance ang triangle. No? Mga napaparong na ang kalayo. So, uturon ko, stages of fire, incipient or beginning phase. Second, free burning phase. And then third is smoldering phase. Okay. Classification of fires. So, maramak na, naagihan niya. So, based on cause, natural. Natural, in a sense nga, nano ba ang mga gititikangan sa kalayo? Natural fire. Natural. Lightning. No? Or spontaneous heating. Pag accidental man, nanay sulat nga accidental. Di rin tinuyo. So, ang arson din man mabagsak. Intentional. So, klaro ito, ha? So based on cause on fire, natural, accidental, and then intentional. Pag-abot man sa burning fuel, Class A, nanan Class A? Combustible materials. Solid combustible materials. Class B? Flammable liquids. Flammable liquids. Class C? Electrical fires. Class D? Metals. Metals. Class K? Chicken. Din usually possible magkayaon sa kitchen fire. Sa kitchen. Tumanla. Pero, din good. Nano good na nasusunog during kitchen fire? Coil. Oil, din dapit.
Sa 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 water. Gasnik. Dili siya sa gasnik. Kaysa, tama siya. Diri. Ang class K fire, di ba pag nagluluto ka, sa yung mga stove may mga hurag-hurag, itong mga nagbubugos doon, ng mga fats, pag di ritong malimpihan, pag nasunog ito, that is kitchen fire. Mao nga, advisable pero nga maglimpyo good after magluto. Di rin nga papabayaan la. Ano? Mao ito itong mga fats nga nagkahulog doon. Okay? So, class A, B, C, D, K. Maano na kamsitan ha? Simple lang ito. Okay. Sa'yo ang taan as a natural cause. Based on cause, may dagit spontaneous heating, automatic chemical reaction that results to spontaneous combustion due to auto-ignition of organic materials. The gradual rising of heat until ignition temperature is reached. Mahigit kasi mga object or material dili sa earth nga danay pag na-expose sa hangin o sa gawas, nagkakayon siya, nagpapasok siya. Nano ba, ambot ko naka-experience na kang sa bata kang ito, tablet haon ito nga pag itutunlog nga sa tubig, nagkukulo-kulo-lugod siya, nagbubura-bura. Ambot ko na ang tawag sa itong dili sa iyo. Ambot ko naka-experience lang kang sa ito. Pero kay Gen Z na yun nga, kuhan, pangidaran. Nalipatakson sa tawag eh. Basta sa'yo sa material nga, mapasok siya ng material. Pag ibutang mo sa tubig, nagre-react siya, sige niya, parang nagbo-boil ang tubig tungod sa kanya. Nalipatak lang siya. Tapos, ito nga mga material nga may onsot ito nga karakteristik, nagkakause spontaneous heating ito. Sila lang mismo sa kanyang sarili, halimbawa, ito nga material na ibutang ko din sa printer. Tungod sa kanya component nga na mamasok siya permi, antod sa masunog na niya ini nga printer. So that is spontaneous heating. May kit mga material dili sa kalibutan nga sudsiton. Ang lightning man, which is nature gihapon, a form of static electricity, a natural current with a great magnitude producing tremendous amperage and voltage. Diba? As in, grabe ito nga kusog san kuryente, ang lightning. Ano? Para sa mga nangangaturo, mayroon sa story about sa lightning. Dida ko sa may natuntun nga bagasbas. Mayroon ko doon tagbalay nga mayroon ko doon iroy, tapos may duwang nga kabataan. May nakisirong man nga parang scooter kay pauran kusog. Kada pagkikidlat, nalatin itong nga iroy nga sweet music. Pagkidlat niya, natama po sa pasakay ng sweet music. Ito, nakisirong man marala. Pagkidlat na liwat, sweet music. Basa yun. Inay, pag ikalas na good, nagkidlat good kusog wala. Ito, sweet music. Katingo sa uran, before lumarga ito nga nakisirong ba niya. Niyan daw lang nanay. Makiyana daw akit. Ano, kada kidlat, sige mlata sweet music. Na diri ka na ko ito noon, takbata. Akan yung sa karagisig nga, Sus Mariusip. Kaya ungi ngayon. Sa sariyang gundera. Ano? Kaya kikitistingan niyo. Tistingan ko niyo ano. Okay ha? Para matindihan niyo lightning sweet music lang. So lightning may be in the form of hot bolt and then cold bolt. An hot bolt, longer in duration, capable of only of igniting combustible materials. Nakita niyo sa ito, balita ito sa Brazil, ito kanra Jesus Christ nga statwa nga gikidlatan. As in, maiha nga pagkidlat kanya, abot kung nawakay nga sa ng baw-baw. That is hot bolt. Pero, kung nakakita na kami ito sa video lot sa Facebook nga, tinamaanan sa yung asalog pero parang sunod-sunod nga putok sa ilarong, that is cold bolt. Shorter in duration, pero capable of splintering a property or literally blowing apart an entire structure.
produces electrical current with tremendous amperage and very high temperature. So, pili na lang kung yung karuyag, hot bolt or cold bolt. Radiation of sunlight. When sunlight hits a concave mirror, concentrating the light on a combustible material, thereby igniting it. Nanon concave mirror? Nanon itsura? Pasulod, pagawas. Paggawas. Nano ba talaga? Paggawas. Kay kompusod. Di ba duwa ito concave ngan si convex? Oh, nano ba na itsura sa concave mirror? Pasulod, pagawas. From the word itself, cave. Pasulod. So, pasulod. Mao nga na yung mga raw kam, kinana may mga balay, nga bisan man waray tawo, nasusunog. Danay, tungod siton. Radiation of sunlight, halimbawa may buong nga botilya. Siton doon dapit, di ka narutukan sa sudang, nadadagkutan naan balay. Ano? So, siton kahiwaga and science and fire. Mga danay, bisan waray tawo, kaya naman may nasusunog. O danay man, waray man kuryente ang balay, kaya naman kayo nasusunog. Damo lang ang mga factor. No? Narigat sa types of natural cover fires. First, we have ground fires. Undergrowth of the fires. Ground fires travel at ground level or below the surface. Nag-inumunla sa ilarom sa tuna. Surface fireman, ito the usual nga nakita niyo doon sa bawbaw sa mga kasigutan. Ito mga grass fire, sa bawbaw, that is surface fires. Crown fires man, ito libod, kumbaga, adiman. Para mas masayon. Station. Ground fires, klaro, adaman doon. Surface, sa bawbaw. Crown fires, sa bawbaw talaga sa puno. Usually, nainabo ito sa mga forest fire. Ito pagtapon-tapon na. Ano? Di man nasusunog ay larong, pero sa bawbaw sa puno niya. Kaya tungkol sa radiation na, ano? Sa paso. At ito man ang susugad nga, spot fires. Spot. Spot lang yan. Sa tingin niyo, paano nagkakaya ng spot fires? Ano? Sponsor. Nanong tawag? Kanina, sa gi-explain. Fireball. Oh, nanong nga nito yung fireball? Kuan hot. Flash. Flash over. So, tungod sa flash over, matapsik siya nga to, nag-create na siya spot fires. Ano? Interconnected na. Okay. So, yan parts of natural cover fire. The head is the point where the fire line is progressing faster. Naimod niyo to ng blue arrow. Ang kanya gitututuan doon is dila tinikaan ng kalayo. So the withdraw or upward portion of the fire is called the tail. Kundi anduro, okay? An upward portions and fire niya is the tail. All portions of the fire long between the tail and the various heads, and those slower burning areas between the heads are called flanks. Ito nga tagliligid. Okay? Adaman, may islands, may perimeter, origin, pocket, and then spot fires. So, kita lang ito niya. Kay ma-relate ito sa ato next topic. So, ang blue is the wind direction. Natural. Kung di nang dalagan sa wind direction, dito ang dalagan sa kalayo. Wala man na kontra. So, methods for controlling and extinguishing various types of natural cover fires. Mayroon kahit mga methods sa pagparong sa natural cover fires. First is sectional method, and the second is one-lead method. So, ang difference lang nila, sectional method is slow-moving fire lang. Pag halimbawa, maluya man ang travels and fire, pwede kang mag-sectional method. Ngan, kung damo, animo, tawo. Halimbawa, ato nga ini, nga sample kanina. Dili sabot nga, tungaw niyo upat. Himo niya 4 sections. Pag damo kang nga tao, may nagtatrabaho sa section A, B, C, D. Kay slow moving fire man na siya. Kaya dayon siya i-cover. Pero pag kulang tao, mag one leak method lang kam. Kung di ang designated area, iyo fire line, dito lang ka magtatrabaho.
So usually sa mga maglaksi na ini nga dalagan san kalayo. So sectional, slow moving fire, and one leg and fast moving. Okay? Fire breaks man, ito nga kanra gihimo. Like maghimo sila artificial nga agianan, highway, surveillance or cleared areas para diri na nano, para diri na tumabok, para diri na magdiretso, doon na lang siya tugtog. Okay, ang backfire man, uunahan mo na pagsunog. Para pag abot sa kalayo, ayun na to, fuel din eh. Tapos masugad, sir, kailan kay ano yung lugod, pigilan nga magkayong sunog, susunogon mo lugod. Siyempre, pag ikaw kasi ang nagsunog, pareho sininga gihimo sininga tao, kita niyo yung kalayo, dito ila, di ba? Pero makakonsume na niyan fuel. Pero pag hulaton mo nga ni nga, ang fire mismo, tikang ngadtuan, mag-abot doon, dako na ito ng range. As in, volume na. So, pwede na siya talaga tumabok. Whereas, kung unahan mo na siya pag sunog fuel, pag abot niya doon, automatic magluluya man lahat siya. No? So, that is backfire. Unahan mo na, kay maunahan ka pa sa iba. Si Ivan. Sana oh. Okay, ngayon naman kit sa accidental cause. So, ang pinaka-common kuno is electrical accidents. Sa investigator permi, pag di rin niya ma-determine, nasugad na lang, electrical sir. Pwede kaya itong permi, sugad na lang siton. So siguro pag hubya, ang investigator, electrical matik, labi na kung may kuryente. Nakay ko na timingan niyan, structure wala kuryente. Hindi siya makaisip electrical. No? So electrical accidents in the form of, first, short circuit. Unusual or accidental connections between two points of different potentials. Para sa gisugad ko kanina, an outlet, convenience outlet ta, puno sa rikso, di kan mauran, nag-moist, nagkayon nahumoy an outlet, tadi nagkayon short circuit. Pag short circuit niya, di na mag-spark. No? So, sa ito siya sa electrical accident. So, accident ito siya. So, ito. An arcing man, adi na. Bago niya kanina, arcing. Nalang kaibahan sa arcing and si sparking. Di ba pareho lang ito sa kuryente? Sige daw. Na naman kaibahan sa arcing and si sparking. Sige, basahan pa ninyo. The production of sustained luminous electrical discharge between separated electrodes, an electric hazard that results when electrical current crosses the gap between the two electrical conductors. Adan ang answer. Production of incandescent particles when two different potentials come in contact. Oh, na naman kay Van. Arcing and sparking. Bisan simple differences. Sir, sa arcing. 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 Dire sila ko ini nga in contact pero nagjo-jump and electricity, I guess. Doon nagkakayaon ko ini nga there is spark is sparking. And sparking ini nga nagdidikit joke sa parang and sa arcing sir parang dire sila nagkadikit pero nagjo-jump and electricity well sparking kailangan may Harani ka na. Ibus na. Ibus na. Okay. So, an arcing, so na siniya pagsabot ito. May wire. Nautod, siguro tinamaan, or tungkol sa volume sa amperage, nautod. Mag-charge nga nito notro, maglinya dahil ng kuryente ito, ma-jump sa ng kuryente ito, parang nasod siya. That is arcing. So, ang tanan nga tamaan sito nga arcing, pwede na masunog. Ang spark man, bisan straight siya, napanitan la, magkiritik-kitik, that is sparking. So, arcing, nautod ang linya sa kuryente, nagja-jump ang kuryente, ang electrical discharge, that is arcing. Pero ang bugos man siya, pero nag-in contact, halimbawa positive, negative, that is sparking. So, aram na niyan kay bahan ha. Masunod siya, pareho galing kung kay kuryente man, di ba? Naglalaga. Magkaiba.
An arcing, utod. Nagja-jump lawgan, electrical discharge. An sparking, bisan diri utod, mag-kiming contact la sa positive or negative. Di ba kita niyo mga linya sa kuryente sa poste? Di ba bulag? Or bisan nga ni sa iyo sa iyo linya na sa balay, di ba mayon positive, may negative, mayon nakaputos na yun si diri. So mga ito, kay giiwasanan, mag-spark. Kaya pag mag-spark, magkakayon na sin pagigugma sa kada tagsa. Okay. Next is induced current. Induced line surge, increased electrical energy flow or power voltage. Sudden increase of electrical current resulting to burning of appliances. Pag nagba-brownout, di ka diretso abri, di na ka makaka-experience induced current. Kaya ano, pag sira niyo yung mga electric fan. Pag brownout, di ba? Parang, pag abri ito sa ilaw, gikus giya, andar, ito. So, tapos diretso mag-normal lang. Ano. Same with your refrigerator. Di ba? Pati sa TV, pag undayon niyo, pag pusil ni tanggol, badla sa TV. Sobra nga kusog sa electric. What I mean is, sobra man ano? What I mean is, tanan nga appliances, pagparong sa kuryente, never good mag-open. Dayon. Naka-excited ka kayo doon. Proof sila na. Abri. Pwede magkayasin induced current. Mao nga ni ang technique sa Rosemelco, abri parong para makusugan iban ang dalagan sa iyo metro. Mo to kada technique. Di ba? Gihe mo Christmas light niya kay para iyo metro sige laksi sa talibog. Kay induced current ito. Puro ito sa awa sa tubig, di ba? Pagtakpulan mo hose, matukok. Pagbuyan mo kusog abol yung paggawas. Same dahil sa kuryente. That is induced current. Okay? Overheating of electrical appliances. The increase or rising of amperage while electric current is flowing in a transmission line. Halimbawa nala, sa electric pan. Sino ba nga nito mga electric pan nga? Diba? Nasulat, ay no, napagliw ni, pwede pa man. Or ito iyo, LEC fan sa iyo boarding house. Pag saksa mo pala diba? Mauna, diba? Pag napabayan ito, diba na ingatulog ka, inandar na, inagumod, pero di natalibong, ala, mabaho na. Mga ito na, overheating sa electrical appliances. Kaya, kung nari kang mayon thrill sa iyo balay, pasan nila ito ninyo. Sunog kayo balay. Balitaw, as much as possible, kung kaya man liunan nila. No? Kaya pag nasunog yung balay, di rila ka lang sa'yo, may electric pan yung gagastuhon. Tama? Ang mga lala, ikaw, api ka. Nagtipid ka sa 200 niya, electric pan, di ka nang kinabuhi, di na papalit. No? So, sayang. And then, purely accidental causes. Yan yung mga purely accidental causes. Halimbawa, nagdagkot ka posporo, di ka trip mula. Accidental. Basta, may itong mga cases nga, purely accidental. Negligence and other forms of human error. Na naman ang negligence? Nino. Okay, so usually, dito ito nakikita ito, mga nagdagkot basura, di ka may nadamay, that is negligence. No? So, ang kaunahon sa iba nga, sir, kay amo man nga ni basura, gisunog. Diri man wari man tuyo man sunog sa iba, pero kay naghangin lawga, tinalbo. Ngano kay may kaso and still may kaso. That is negligence under the Revised Penal Code, Article 365. Negligence. So may kaso gyapon ano. And then nagsunog ka pa basura, RA 9003, Ecological Solid Waste Management Act. Duha na yung kaso. Di ba? Kayo, Joy? May ito na hinabot sa pambuhan. Pag-explica rin na mo kanya, ibus may stroke. Kami pasala. Ibus maubos ang sa'yo mga barangay tungkol sa pagsunog niya basura.
Nagsunog siya basura, summer, mahangin. An sa'yo nga pala nga, na-save na mo. Sa'yo na lakapitad, sunog na. Puro pawod, pure pawod. Grabe ka na aso. Odto, alas 12 sa odto. Tapos naka-PPE ka pa. Woo! Tapos puro aso, langit naman ini. Tapos maswal to si Bilyon, kahinay sa bumbiro. Wow! Galing mo, hoy! Okay. Based on cause, ano naman kitsa? Intentional cause. May daging susulat nga, accelerant. Highly flammable chemicals that are used to facilitate flame propagation. Ano yung example ko kanina? Sa thermal imbalance. Na ang gibubutang? Gasolina. So that is accelerant. Pampalaksi na maglaga. No? Plant. Ano ba ang plant? Tanong? Ano man? The preparation and or gathering of combustible materials needed to start a fire. Like what? Halimbawa, sa sayo nga section sa room nga karig mo sunugon, nagtambak ka nun papers or karton sa sayo nga side. That is plant. Okay? Trailer man, preparation kung paano mo mapapa-spread ang fire. Halimbawa, this room, nagbutang ka nga di plant, gulping a box. Di ka nanin plano, di kang pagdagkot dito, kaya arsonist ka para malisang ang investigator. So nagpaturo ka, accelerant, tikadto, tapos dito mo dagkutan. So madalagan nga di, paturo ka na gasolina, tikadto. Ang tawag sila is trailer. No? Mao nga, mas makaradok talaga maging suspect ang criminologist. Tama? Kaya daw mo kanyaram. No? Pero, dapat, mas malisto lahat ang investigator. Diba? Wala kang ligtas. Kay criminologist din ang investigator. Okay? So, mga ito na, based on cause, accelerant, plant, and then trailer. Okay. Dilinakit sa ABCDK. I-explain ko pa ba ini? Aram na niyo ito? Gets na. Wala na son question ha? Ini ang combustible metal, wala mang comes to nili sa Amerika, may kami sa ito. Aluminum, magnesium, yun mang comes in. Okay? Firefighting operations and extinguishment. So, firefighting. Firefighting is an activity intended to save lives and property. So, klaro. Fire protection refers to the various methods used by the Bureau to stop, extinguish, and control destructive fire for eventual prevention of loss of life and property. Okay? So, ada na ito ng extinguishment, ada na lahat ang pagresponde. So, part na ito. Fire prevention and suppression refers to the various safety measures utilized to stop or prevent harmful or destructive fires from starting. Nanon examples on fire prevention? Drills, seminars, nano pa sayo? Orientation. Nano pinaka sayo sa gihimo sa mga firefighters ginagawa sa estasyon? Inspection. Yun. Mga ito na sa'yo nga baton sa mga civilian nga nagsusugad. May trabaho wala, may sunog. Pag wala sunog, na naman trabaho. Inspection. Kasi, nagkakayon kasi misconception. Sa to, kuno, pag damo sunog, damo trabaho. Parang man sa pulis, pag damo dako, damo trabaho. Which is mali. Kaya ano, dapat, mas damo trabaho pag waray sunog. Kaya ano, effective on fire prevention, inspection, fire drills, seminars, kung ano pa itong doon nga mo sa bombero. Para wanta sa pulis, effective akan ra patrolling, di ba? Akan ra safety education or crime prevention sa pagtudo sa mga barangay. Effective. Kay baliktad kasi ang pangisipan sa tao. Di ba? Same man tayo sa kanra, nasugad, pulis, naabot na, iti man na aragway, kaya natural.
Sarabutan man ako di mag-aragway. Di ba? Simple iton sa amon. Mga di na masugad nga. Kita ala, maabot siya pulis, patay na niya sa'yo. Mga metal pirmihan, konsang tao. Okay? Fire hazard is any condition or act that increases or may cause increase in the probability that fire will occur or which may obstruct, delay, hinder, interfere with firefighting operations in the safeguarding of life and property. So natural, alam na ito nga, fire hazard. Add mga conditions sa fire hazards. First, existence of dangerous unlawful amount of combustible explosives or explosives in the building not designed to store such materials. Sino din may mga sari-sari store? Tapos, sa gawas may baligyang gasolina. Damo siton, di ba? Which is, ano mo gi-apply nga business permit, sari-sari store. Diri gasolinahan. Sa'yo ito nga hazard. Or, halimbawa, kay tungod kay nadiri ka maubsan permi ng scooter, permi ka may duwa nga water can nga gasolina sa sulod sa balay. Ikaw na. Anak ka sa kontraktor. Or defective or improperly installed facilities or equipment like sa sayong building. Sa dunala, sa Gaisano, sure ba kang nga tanang nga fire hose cabinet nira dito nagana? Or ang kanang fire extinguishers ba nagana pa? Or sa 578, sa tingin niyo mayon sira water sprinkler? Nagana ba? Matan. Sa ito sa mga hazard. Lack of adequate exit facilities. Yan. 578 din ang fire exit. Waray, ano ba, ibaw. Diba? Di come sure kung hain. Gisano, hay man ang fire exit. Sa may at sa 578, ito sa second floor, di ba? So may fitting room. Which is, gibubutangan daan yung mga materials like hapon. Which is, fire exit should not be obstructed. No? Fire hazard na siya gihapon. May fire exit nga, gitambakan man. No? Obstruction at fire escapes. Ito na, so kanina. Gitambakan na fire escapes. Dangerous accumulation of rubbish waste and other highly combustible materials. Ito, sino ito mga mahilig mag-stock mga cheche-boreche sa kwarto, sa balay, nga diri man gamit na. Sinanay, itong mga cartons, itong mga sabon, right tayo doon sa divider. Or halimbawa, accumulation of dust in ventilation system or grease in the kitchen. Ito isuot ko na kanina. Di rin naglilimpyo sa lutuan. Or ito, sino din may mga exhaust fan sa kitchen? Social ha? Malamala kang ron-ron eh. So, pag di rin ginilimpyahan, fire hazard at ito. Or, very old building. Or building is primarily made of combustible materials. Halimbawa, yung balay, pure plywood good talaga. That is fire hazard. Ano? So na naman an act para ma-neutralize ang fire hazard. Ano naman ang tawag? Wala niya katakal ba ito? So an act to remove or neutralize fire hazards is abatement. Tanda ito. Abatement ang tawag. So, mo ito ng purposean fire safety inspections and BFP to identify fire hazards para tanggalon sa owner. Okay? Ang pagtanggal man ito, ang tawag sa is abatement. Okay. Firefighting operations. First is pre-fire planning. Natural, before firefighting, mayroon comes doon, pre-fire planning. Involves developing and defining systematic course of actions that may be performed in order to realize the objectives of fire protection. Involves the process of establishing the SOP. Ano ibig sabihin sa SOP? Standard Operating Procedure. Okay. So, may kami mga gisusunod nga SOP. Mo ngayon na danay, nasugod kam,
Kinano daw lang nga dako na ang sunog. Halimbawa, dili sa Katarman, halimbawa dako na sunog dili sa balay, diri pa tumawag sa tikang Allen, Labisares, Rosario, San Jose, Bubon. Kinano kay diri pa natawag. Kay may SOP nga gisusunod. No? May standard operating procedure. Kinano kay nakapipiili ang masulod? Kay under ito sa SOP. Dili ka pwede magbinuot. Kinano kay BFP lang nagkakapot sa nozzle? Kaya ito sa SOP. No? Evaluation size up. Gitutuloy ni sa iyo sa OJT niya, di ba? So before ka mag-conduct sa iyo operation, maghimo ka, size up. This is the process now in the emergency situation. Isa-size up mo. Sino naghimo sa size up? Sino nagka-conduct sa size up? And team leader sa firefighting operations. It involves mental evaluation by the operation officer in charge to determine the appropriate course of action that provides the highest probability of success. Natural. Waray man haon, respondi ka, spray dayon! Dos sa dos, bugahi! Sa tingin niyo mayroong kam course of action na masusunod. Kanya-kanya kamhaon, puro sila yun. Pare na umuyak! Diba? Di ka ibabalita. Dalawang bumbero nagkabasaan. Kung sa iba, dalawang pulis nagkabarilan sa isang enkwentro. Ito sa iyo man, dalawang bumbero nagkabasaan. So, kinahanglan sin evaluation size up para mayroon kang course of action. May kang gisusunod nga plano kung ano iyo ang himuon sa certain situation. Hindi naman kasi para priyon sitwasyon, di ba? Next is evacuation. This is the activity of transferring people, livestock, and property away from the burning area to minimize damage or destruction that the fire might incur in case it propagates to other adjacent buildings. Naroon kaibahan sa evacuation nga si rescue. Di ba ang evacuation to sa rescue pareho lang pagkuha tao? Na naman evacuation? Lugar na sila, lugar na. Hindi ka tumatao. Operation ha? Operation at restore. Sir, ang rescue tao is one, and nakafocus sila sa tao to save lives. While sa evacuation, miski na ano nga, pwede pa i-save. Miski dire tao. Sa rescue pwede lahat ang property. Hindi nila tao. Ano to? iPod. Ano? Para sa evacuation, before pumahan mo sa How about sa fire? mga hazard na Hazard. Diri, may fire na talaga. Diri la hazard. Okay, so simple lang ang difference. An evacuation, halimbawa may same sunog. An evacuation, halimbawa dito dapat ang sunog. Ini nga mga bablay didi nga diri pa nadadamay, i-evacuate mo na. So that is evacuation. Ang rescue man, ang mismo nga ato sa nasusunog. Nagets niya? Yes, sir. Klaro, di ba? Mas madali sabton. So, pasaano niya? Transferring people, livestock, and property away from the burning area. Paparayo mo. To minimize damage or destruction. An evacuation, di rin laliwat tao, ha? Property. Halimbawa, nadiri ka na maura-ura nga madamo pa masunog. Halimbawa, ano sunog mala? Ang part sa niyo kitchen. Oh, alasawan mo na ang sala. What I mean is, ang gamit ba? Kung ano yung kaya exalbar, that is evacuation. Ang diri pa nasusunog, ha? Pero pag ito na nga nasusunog na, ang tawag na ito is rescue. Okay? So, adi man ang rescue. Oh. Rescue is the operation of removing or extricating, thus saving people and other livestock from the burning building and other involved properties, conveying them to a secure place. Okay?
Exposure. Pag exposure man, also called cover exposure. This is the activity of securing other buildings near the burning structure in order to prevent the fire from extending to another building. Dili na kami na-issue danay. Kinano kaya diri lugo na sunog nga balay, mao gibubugahan. Ano sunog nga balay diri. Nasugadan tag balay. Gibaydan ko daw ni si sir. Or naibarwa nga magkontra kami sing MHP. Diri po. May kasi kami motto sa BFP. We will save properties and lives that are savable. So, ibig sabihin, i-sprayan na mo itong iyong balay, kung kaya pa, isalba. Pero pag nakita na mo nga tupok na, sino na mo i-sprayan? Andiri pa nasusunod. So, that is exposure. Cover exposure, kumbaga. Ano? I-save na mo, kaya pa na mo i-save. Kaya mag-focus nga ikaw istundon nga, ano pa mas istundon sa salbaron? Halimbawa, balay, anatuda sa danala. Di ba? Di na tagyaw na umusok siya, balay ka na spray, sunog na. Kaya nga ni tatay, sunog na nga niya. Pero ay pagbato na, kay bagtakong kagod. Ano mo nas doon eh? Tay, pabayla kami sa aming trabaho, mga araw sa gini. So yun. In order na, di rin na magwarakan, kalayo. Kasi may tanim gihimo eh. Para di rin na magwarak, para di rin na mas damage, ano ba? Magdugang ang damage. Confinement man, this is the activity of restricting the fire at the place. Di ko confine niyo ang sunog doon na lang tugtog sa pamaagi sa exposure level. Siyempre, exposure na niyo ang palibot, sabay na sa pag-confine sa fire, nga di na nalak siya, di na siya gnawas. So that is confinement. No? Okay, next. Ventilation. Ari na kisugad kanina. Ventilation, kailangan himuon para di rin magkayon sin backdraft. Backdraft. So, klaro ito ha? Purposely conducted to displace toxic gases. Pasungawon. Okay? Next is salvage. Yeah, di para tayo. Ano ang salvage? Ano nga patayon? Ang kalayo? Sure? Are you sure? Pagsalba, sir. Pagsalba. The activity of protecting the properties from preventable damage other than the fire. Oh, other than the fire kuno. Nano pa man ang nakaka-damage sa property? Aside from fire kuno. Sa tingin niyo, during firefighting operations, nano pa ang nakaka-damage sa property aside from fire? Kawatan? Tuman lang makasulod sa spray daw. Sa tingin niyo? Extinguishing agent. Ito, halimbawa, kung makapil din sila na isprayhan tubig na magagawa. Correct. Ikaw mismo nga bumbero, ikaw ang sayop sa nakaka-damage sa properties. Sir, paano man? Kaya siya na nga rin nagparong. Yes. Kasi may kasi iba nga, parong na, maaram ka naman nga di rin na mag-propagate. Isprayan mo yun na, manla, kita ako na rin, magdagkot ka pa. No? That is water damage na. Aniyo po pag-spray sa property sa sulod sa panimalay, panwakay ito na actually. Mga, mo gihimo is, nagsa-salvage kami. Salvaging, ibig sabihin, ipoprotektahan naman mga gamit nga, angay pa magamit. Halimbawa, parang naman ang kalayo, mayon dun, ding-ding nira nga, puro paud. Alam, pang-spray mo ito, nalim trip. Wala naman kalayo, di ba? So, in order para di rin na morawan, ay napag-spray. So, that is salvaging. Or halimbawa, mga drawer, sabado, pwede pa may itong magamitan. Alsado, ay napag-umuya. Mga documents, bawa pa rin ba sa lingson sa iyo classmate kanina? No? That is salvaging. Extinguishment, this is the process of putting out the main body of fire. So, very sabotable. Overhaul, this is the complete and detailed check of the structure and all materials therein to eliminate conditions that may cause reflush. An overhaul dito sa makina ha. Ngayon papa-overhaul mo. An overhaul, halimbawa, tapos na ang fire extinguishment.
i-check niyo tanan otro kunwari ng mga baga nga natutuda. That is overhauling. Di ba mao nakakita kamo sa mga bumbero, may itong mga pipe pull, ginudukdok, gidadanas, gitatanggal ang mga yero, tanan-tanan ito. Kaya ba ito nahinabo sa Allen? Sino nga di taga-Allen? Waray? Ayun. May namdam kasi tusunog sa buwan. Budigaoms. Oh, imagine, pambuhan kami ha, nakaabot kami dito. Alas 2 ng maaga, tikang pambuhan, alas 12 kami nilagay. Alayan. Inabot kami alas 2 sa maaga, nakahuli kami alas 6 sa kulog. Kay sige reflash. Sige reflash. Imagine kahaluwag sa nasunog, tikang budigaoms, tika dilidig. Amount of 22 million ata to na nasunog. Na kay bodegoms is puro good, dry goods materials, di ba? Tapos ang mga hipid, mga businesses, puro dry goods na ito. Mga nag-iha. Okay? So, kailangan talaga overhaul nga matindi. Okay. Fire scene investigation. This is the final stage of fire suppression activities. It is an inquiry conducted to know or determine the origin and cause of fire. Sino man nagka-conduct fire scene investigation? Sino? Fire arson investigator. Diri po si fire marshal. Bawal si fire marshal. Di ba? Si fire arson investigator ang malakas. Sito lahat na adlaw. Even ano mo investigation report, diri pwede intervene si fire marshal. Ang signatory ikaw lang. Si fire arson investigator. Kano nagte-take place ang fire scene investigation? Before or after? Some suppression activities. After. Paano kung during firefighting operations, na naman gihimo ni arson investigator habang nagpa-firefighting pa? By means of what? Nagpa-preliminary investigation siya by means of what? Anak sa mga sao, ano sa mga Nagpinan-interview siya. No? Labi na kung sino ang unang naka-emote, sino ang nag-report. Okay? Sorry, gibutang ko lang ini nga para makita niyo ang ventilation. So vertical ventilation para sa sini, vertical ventilation sa bawbaw sira ventilate giluho nira ang structure para sumungaw ti bawbaw. Para ini nga duha nga bombero sa ilarom may sprayan na nira. Kasi kung wala pag-ventilate sa bawbaw, itong nga sada nga kan ragiabrihan, nag-backdraft na ito doon sa kanila. And di nira ito makitaan sa sulod. Ito nga kalayo dito nira makikitaan sa sulod. Kaya puno ito sa asus. Pero tungod kay may ventilation na, nakita na nila. No? Ang cross or horizontal ventilation man sa tagiligid. Ano? So nala sini, simple nala. First floor man lang nasusunog, na kiluluho mo pa atop sa second floor. Di ba? Nga di man nga ito na-penetrate. No? Sumalitan ang mga types of ventilation. Ang ikatulong nga ventilation is ini. Puro tayo siya sa exhaust fan. Pero itong kuga kay forced ventilation parang force talaga nga igawas ang smoke. Thank you. So, Sir, makutala ko mayon kang gidusod na time or oras bago sumulod after maghimo ventilation. Waray Pagluhod at siya depende sa observation. So, halimbawa, makita na sa team leader nga medyo klaro na, pwede na sugdo. Kasi, depende itong permi sa sitwasyon. Di rin pwede nga may time. Kaya iba-iba kasi ang classes and structure pero may structure nga dali lang maubos, may structure nga maiya maubos. No? So, waray time. Based sa amo, SOP yan. Wala man time sa pagkuhan sa ventilation. Okay. Sprinkler system. Nakakita na kansin eh? Yes, sir. So, consists of a network of pipes installed throughout a building. The pipes carry out water to nozzles in the Ceiling. ceiling. Sprinkler nga ni natural ato sa
ceiling. Ani ba man ang kana technique sa gilid sa wall. Pero babaw lagi hapon. Ito yung sprinkler lagi hapon. Mao ang sprinkler siya. Wala man na sprinkler nga di sa ila room. Oh, garden. No? Ini nga baga diri sa babaw sa sprinkler. Sa tingin niyo nanay ito? Detector sa smoke. Heat detector. Diri iba pa ini nga smoke detector sa ila room. Ini nga ini ito. Sa tingin niyo nanay ito? Sensor. So actually, iton po siya is mercury ito. Hipid sa Rose Pharmacy. What I mean is, ang mercury, pag naka-detect sin pasok or fire, naputok siya. Kitaan niyo ang gold sa babaw niya. That is takop sa parang gawasan sa tubig. So pag putok niya sa mercury, tanggal ang takop, diretso spray. Ini nga bakal din sa ilarong, mono ito na magpapa-spread sa tubig. No? Kabaltok sa naghimo, no? Mo talaga ito for safety. Kay, di nga niya butangan sa mercury, sino man ang magpapakong kanya nga, uy, may sunog na. No? Kalayo na rin ito. Okay, smoke detector man, ito nga nasa ilarong. Device that sounds an alarm if a small amount of smoke enters their sensors. Pero may mga structures na design lang ito. Mga ito nga, isusunod ito nga, fire hazard. Kay malfunction ang kanra mga i-install. Mga nga, pag sumunod kam sa same structure, ay manilat niyo pagsarihi. May magsigarilyo ka sa lindaw. Kung mag-alarm man. No? Ay yung pagsarihi ha. Kay mga kasuhan lahat kam ito. Mayon ito sa Gaisano, mayon ito sa basta sa mga air-conditioned kuan. Mga bawal na ito mag-smoke. Kaya ba may ma-activate ito ng mga alarms. Okay. 4 methods of fire extinguishment. Cooling or quenching. The process of uses an extinguishing agent whose primary characteristic is heat absorption. So ito nga gihin mo na mga pag-spray sa tubig, that is cooling or quenching. Nano nga element na namong gitatanggal? Sa 3 elements. Sa cooling. Cooling. Heat. Natural. Cooling na nga, di ba? Gipapapinit na mo ang heat. Diba? Para maparong na ang kalayo. So that is cooling or quenching. Pag-spray sa fire extinguisher, that is cooling or quenching. Smothering man or blanketing, which is naibaraw nito niyo sa UGT, ito planggan or drum nga ginagkutan ni Raser, gitahuban blanket. Na naman nga element na gitanggal? Oh. How about separation? Na nang gitanggal? Fuel, ano? So, in chemical chain reaction, pag isprayan sa fire extinguisher, pwede na siya mawala. Or puro plagala niyo an elements. Puro mata sa'yo pagtugon, di ba? Pag itatanggalan niya ang sumo, natupo ng kalayo, bangga na. So that is removing of chemical chain reaction. Okay. Kaya nano kay gi-introduce sa iyo ang 4 methods of fire extinguishment. Kay diri kasi tanan nga classes of fire ma-apply siton ng mga extinguishment. Nanon mga classes of fire kanina? Class A, B, C, D. So then, Class A fires can be put out kuno by quenching and cooling, or water is the best agent. While Class B, or nanon Class B? Flammable liquids. So ang kinahanglan is blanketing or oxygen exclusion. Kung wala blanket, nano pwede gamiton sa flammable liquids? Baras. Nano pa? Fire extinguisher. How about classifier? Nano ang pinaka-the best pamparong? Why not tubig?
Mawarak na sir. Kaya mas makusog magkatag. Kaya naman kami, tubig ang gamit. Kaya ka mo man, sir. Kaya may technique man. Paano sir pag sa outfit sa balay? Oh. Paano pwede sir nga pwede magamit ng garanti pa parang pag dili tubig? Fire extinguisher. Kunwaray, baras. Kunwaray good, papayin na lang. Then, what I mean is, cut off, ano yung fuse. Tapos, turtapyahin na lang ang nasusunog niya. Usually, an outlet, nakataod. Semento. So, di mo ito basta-basta nasusunog ang semento. Pabayin na lang doon siya mag-ginumon. Basta importante, na-cut out mo na ang electricity, which is mo ang main fuel niya. No? Mo naghatag sa kanya spark. Okay. Class C fire, pwede de-energize the electrical circuit. Utura ang gititikahan sa source ng kuryente. And then, fire extinguisher ang gamiton. Class D fires man, wala mang kamsundon sa iyo balay, sa amla, fire extinguisher light ang gihapon. Class K fires man, only combination of the above method. So, pwede bisa nano. So, what is fire extinguisher? Mechanical device usually made of metal containing chemicals, fluids, or gases for stopping fires. So, ang purpose sa fire extinguisher is para sa nano mga classes in fire? Small fire la. Diri ABC, kaya ang fire extinguisher, tanan nga classification kaya niya. May iba-iba nga fire extinguisher. Kaya nga di kasi sa iyo Pilipinas, ABC la iyo may da. Sa Amerika, may ang class D, may class K na fire extinguisher. Ito mga green, yellow, blue na fire extinguishers, mga itong sira. Iba-iba lang tatak. Di nakikita ng tatak. Nanon parts sa fire extinguisher. Nalang tawag, itong doon, ito nga sabot nga, ito nga may yellow, tas white, tas black. Nalipat na. Nalipat na. Nanon tawag ito nga parts sa fire extinguisher. Ano na ang details niya? Plate. Data plate. Para ito doon sa iyo sa OJT? Sumat ko ka ma, di ka may station. Kila ko pa naman na FA na doon. Wala kang tunto ngayon si Ton. Kasi di ba, ang data plate, di na niya ma-determine kung para din siya. Kung class A, B, C ba talaga siya, di ba? Ada liwat ang steps. Nano ito ang acronym sa paggamit sa fire extinguisher? PASS. Nanon PASS? Spread. Ano mo spread? Sugad ka to, spread. Pull. Nanon ibo pull. Aim. Sa din. Aim the nozzle din. Di niyo aim the nozzle. Din nga parts ang kalayo. Kulang aim at the base of the fire. Kundi nagtitikan kalayo. An S. Squeeze ano? Tas S. Nanong nga spread? Tingnan mo kay baro. Sweep side to side. Mao payla ang nag-invento sa fire extinguisher diri waray nun. Kay kung giwaray ang pass, malain ang dating. P, pull, buto nga or hulbuta. A, itotok. Dikan S, gumuka. Dikan squeeze, sweep, iwerik-werik. Iba, pangalan. Iba ang dating. Mayonnaise iton. Paragluto kasi nag-iimot. Okay? Walang man ito mga inosente. Okay. Types of fire extinguishers. May kit water fire extinguisher, which is ang sulod. Filled with water. Mawaning water fire extinguisher siya. Pwede siya mag-fight sa class A, class B, except class C. Natural. Malaka nagpatay sa kagalingan. Liquefied
Fire extinguisher, those extinguishers that contain carbon monoxide gas. So liquefied, puro na siya sa LPG ang dating, pero used to fight class A, B, and C fires. So ito nga di sa baga ang fire extinguisher, ang sulod sito is dry chemical. Mo ito ng pinaka-common. Dry chemical extinguisher, those that contain chemical powder intended to fight all classes of fires. Di ba? Powder po itong siya. Mga danay pag i-shake niyo, medyo mabugat, may nagmalang uli-uli. Sipon. Ganay pag nagpapakatok sa mga structure building, labil kay Sano, 578. Ambot kay instinct na siguro sa bumbero nga. Sige panlingag sa mga fire extinguisher. Sige check, nanok gid check. And pressure gauge kung nato sa green. Kaya na ano, if there's an instance nga magkayon sunog sa sulod, siyempre bumbero ka, ma-action ka. Kuha ka na fire extinguisher, bumbero ka rin. Nakiwara mo ka check discharge ngayon. Pag sabi mo nga ito, wala gaano. Bumbero, di ba? Gumamit. Di ba? Siyempre, civilian, sarabutan mo niya ito nga, mayang nito, pressure gauge yung isusugad, naglilik niya nito. Mga ako, pag kukuhan, sige, so kita ang pressure gauge. Nagkana, guris ka na yan. Kumbaga, magagamitan ko ikaw, di ba? Kasi kung di mo ito nag-check, mahiging kuwang ka, parang timang sa mata ng iba. Bisan man maaram ka, di ba? Malatan. Foam extinguisher contains sodium bicarbonate and a foam stabilizing agent in a larger compartment. So, foam ang kanya sulod. So, usually mo ito na magiging gamit sa metal fires. So, ang natala agsub talaga ngayon dito is dry chemical. Then, soda acid. So, ilatin sa waray kit didi. Vaporizing liquid fire extinguisher contains non-conducting liquid, generalization carbon, and this type is usually used in fires involving flammable liquids or electrical equipment. Usually, ini sira mga nakikita dito na ito sa mga industrial structures like mga planta, mga isirang meda. Carbon dioxide fire extinguisher, ini, puro utot haon siya sulod. Effective against burning liquids and fires in the live electrical equipment. Used mainly to put out class C fires. Ano? Social, si class C fire, may sarili nga po fire extinguisher. Okay. What are the prohibited types of fire extinguishers? Under the Rule 10 of Section 10.2.6.7, Paragraph E, Number 4 of IRR RA 9514 provides the following types of fire extinguishers are prohibited for manufacture or sale. So, gibabawal na yan na. First is soda acid. Ang soda acid kasi, based sa to sa, gito to sa, ang soda acid,